Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming kababaihan ang naging bahagi ng mahahalagang pangyayari sa bansa. Ngunit may ilan na namukod tangi dahil sa kanilang tapang, paninindigan, at pagmamahal sa sariling bayan. Isa sa kanila si Prinsesa Tarhatak Hiram, isang kilalang personalidad mula sa Sulu na naging bahagi ng mahahalagang usaping panlipunan at pampolitika noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa kabila ng kanyang pagiging prinsesa, hindi lamang siya nakilala dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, kundi maging sa kanyang pakikilahok sa mga usapin tungkol sa kanyang bayan at sa mga mamamayan ng Sulu. Pero, sino nga ba si Prinsesa Tarhatak Hiram? Si Prinsesa Tarhatak Hiram ay isang makabayang Muslim na nagbigay ng magandang halimbawa sa kababaihang Pilipino at nagpamalas ng talino at kapangyarihan na maihahambing sa isang lalaking pinuno. Si Prinsesa Tarhatak Hiram ay isinilang sa Jolo Sulu noong ika-24 ng Mayo taong 1906. Ang kanyang ama ay si Dato Moalil Atik Hiram. Subalit siya ay inampon at pinalaki ng kanyang tiyuhin at sultan ng Sulu na si Jamalul Hiram II. Noong 1920, nang isa siya sa mga ipinadala ng pamahalaan sa Estados Unidos upang mag-aral sa University of Illinois. Nang makapagtapos, bumalik siya sa Sulu at ibinahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos, nagpakasal siya kay Dato Tahil na namuno sa 1927 Moro Revolt sa Sulu laban sa mga Amerikano na pinamumunuan ni Gobernador John Pershing sa Sulu. Bilang asawa, lumahok din siya sa mga pakikipaglaban na ito. Noong ika-8 ng Pebrero taong 1927, nang sumuko ang kanyang asawa at nahatulang mabilanggo ng 10 taon. Sinamahan niya ito nang mapatapon sa malayong lugar at nagbalik lamang siya noong 1931 nang makilahok siya sa lokal na politika. Siya ay masigasig na lumahok sa mga isyong pampolitika, isa siya sa mga mahihigpit na tagasalungat ng mga panukalang batas na sa kanyang palagay ay hindi para sa kagalingan ng kanyang mga kababayang Muslim. Halimbawa ay ang Bacon Bill, na nilabanan niya kasama si Senador Haji Buto Rasol dahil ipaghihiwalay nito ang kapuluang Sulu mula sa Mindanao. Bukod dito, isa siya sa mga tagapagmana ng kaharian ng Sulu, kaya may karapatang umangkin sa Sabah, ngunit sa pagdaan ng mga taon, pinangunahan niya ang kanyang kapwa mga tagapagmana upang talikuran ang kanilang karapatang magmay-ari sa Sabah para sa pagpapanatili ng mabuting pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Malaysia. Noong Hulyo taong 1958, nakipagpulong siya kay Pangulong Carlos P. Garcia upang talakayin ang kahirapan at kaguluhan sa Sulu. Ang mga tala ng pagpupulong ay nagbubunyag ng desisyon na talikuran ang kamao na bakal na pamamaraan na tinangka ng mga nakaraang kolonyal ng Amerika at Espanya. Ang mga partido ay sumang-ayon sa isang marahan na pamamaraan, gamit ang kanyang impluwensya at ng mga sultan, mga dato, at mga imam upang itaguyod ang kapayapaan, kasama na ang reglamento sa mga hindi lisensyadong baril. Tinangka rin niya na tumakbo sa Senado noong 1969, subalit, tinanggihan ng Partido Nasyonalista ang kanyang kandidatura. Bukod sa mga nabanggit, siya ay naging tagapayo ni Almirante Romulo Espaldon ng Panrehiyong Komisyon sa Ugnayang Islamiko ng Rehiyon Siyam, kinilala siyang masigasig at magaling na tagapayo sa mga bagay na nauukol sa pagsisikap ng pamahalaan na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Siya ay naging masigasig hindi lamang sa mga gawaing pampolitika kundi siya'y nagpamalas din ng kakayahan bilang kompositor ng mga katutubong awiting tausog. Sinulat niya ang Hall of Farewell, na pinakabantog sa kanyang mga nilikha. Makalipas ang ilang taon, noong ika-23 ng Mayo taong 1979, siya ay namatay sa sakit sa puso sa Victoriano Luna General Hospital, ngayoy AFP Medical Center, sa Quezon City sa edad na 73.
Bilang parangal, nagtayo ng isang marker sa kanyang alaala ang National Historical Institute noong 1984 sa Holo, Sulu. Sa parehas na taon ay nagpalabas din ng isang 3 pisong selyo na may larawan niya mula sa koanihan ng Koreo. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.